Hello everyone! Ako nga pala si Emma Rose. Mostly ng content ko ay about plants. So, ang aking topic ngayon ay about dito. Pero before about dito sa adenium na in-upload ko sa pariripat ko. So, before that, before talakayin natin yung topic, intro muna, papakita ko muna yung aking intro. Hello, good day everyone. So, pagkapit hapon na magre-repat ako ng aking itong adenium ko. 3 weeks na to. Kaya okay pa naman siya. Pwede naman kaya yung adenium kahit more than mga 2 months or mga 1 month yan, hindi pa rin yan masisira. Tingnan mo, maano pa siya. Matigas pa. So, ayan nga guys. So, i-repat ko to 3 weeks ko na to. Kasi na-busy nga ako. Hindi ko na 4 weeks na nga ata to eh. Hindi ko na nare-repat. So, ayan, i-repat ko siya. Pero before kayo, in-uproot ko to kasi nung nakaraang buwan. So, bago kayo mag-uproot, tanggalin nyo muna yung, after nyo mag-uproot, tanggalin nyo muna itong mga excess roots dito. Ako natanggal ko na siya. Saka kung may mga sira, lagyan nyo ng mga pang antifungal. Tulad ng yung Ditane, ano ba mag-pronounce nun? Ditane. So, ayan. Or yung isa yung spices, ano ba yung cinnamon powder. Ilagay nyo sa sugat niya bago nyo i-repat. Kasi mag-uproot kayo, makikita nyo naman yun kung mayroong mga sakit-sakit siya eh. Ito wala naman siya, good condition naman to. Ayan, natanggalan ko na ito sa ng mga excess roots. Linisan nyo muna at saka i-air dry. Saka ako, ito 4 weeks ko itong na-air dry. Ayaw ko lang i-repat kasi ngayon ako nagka-time. At saka ipapakita ko sa inyo din yung medium na ginamit ko. Yun yung na yun. Isinalang ko na kasi sa doon sa uling. Kasi ko muna siya, ini-sterilize ko sa simple, kasi yung ginamit kong medium, yung mga pure compost, yung mga, tawag dyan, mga galing sa kusina na waste product, kitchen waste, yung mga fruits and vegetables na pinabulok ko. Nabulok yun yung mga 1 month ata yun. So yun yung nung tinignan ko kasi parang may nakita ko doon na parang may gumagapang-gapang na Kaya ini-sterilize ko inilagay ko sa uling. Kaya andun, tingnan natin guys. So, pinainitan ko muna siya para mamatay. Then, palamigin at saka itanim ko na siya. Yung in-uproot ko. I-repat ko na siya. So, tara guys, tingnan natin doon. So, ito na nga guys, yung ininit ko na na compost na sinasabi ko, yung mga waste product from the kitchen, yung mga fruits and vegetables na kinompost ko ng mga 1 month na ganyan na siya. Mga 1 month and 1 week siguro na ganun siya, na naging pure na siya na lupa. Yan, tingnan nyo siya guys, pure na compost na talaga siya. So healthy nito kasi mga fruits and vegetables ang nandito at saka yung mga dahon. So, ito na guys, yung na-sterilize ko kahapon na lupa, yung made ng organic compost ko na galing sa kusina, yung mga kitchen waste. Ayan, in-sterilize ko siya kasi nga, di ba, mayroong mga peste-peste na sa lupa. Kaya, ayan, itim na itim, tingnan nyo. Ayan, itim na itim siya, see? Iba talaga yung itsura niya kasi loam soil, itim na itim. Tsaka haluan ko na lang siya ng kasi kung hindi siya napuno yung pathaluan ko na lang siya ng yung ipa na compost. So ayan, ihalo ko dyan para dumami. So yung paglagay nyo, ilabas nyo yung codex nya. Ayan yan, punuin nyo para yun makita yung codex doon at makita yung formation niya ng kanyang codex para maganda tingnan, bonsai na bonsai. Ayan so dapat nakalabas yung kanyang codex. Yan, ipatong mo lang dyan para may support. Lagyan mo sa paligid tulad ng yan, yung mga
stick ng barbecue stick. Iniipon ko yan. Yan kasi matutumba yan. So, lagyan natin ng mga lagyan natin ng harang sa paligid. So, ayan, lagyan natin ng stick sa paligid para wag siya matumba. Support niya. Ayan na, 'di ba? So, makikita mo yung form niyan pag tumagal. Gaganda yung form niyan. So, hanggang dito na lang muna guys. So, thank you for watching. Kung sino pang hindi nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po at pakihit na rin po ng notification bell para maging updated sa iba ko pang video. Thank you for watching. Please